Magandang buhay! Welcome back po ulit sa aking channel. So, for today's video ay bibigyan ko kayo ng konting information lang regarding sa RFO natin. No? Kasi marami ang nakaka-misinterpret neto na pag RFO daw is mabilis. Yes, ganito po yan ha. I-explain ko sa inyo. Ang RFO po, ibig sabihin nun, ready for occupancy. Mabilis, compare mo sa naka-pre-selling. Pero, ang process po ng RFO natin ay tumatagal po ng 3 to 6 months before po yan ma-turn over sa inyo. No, clarifications. Kapag nag-avail kayo ng RFO, hindi po ibig sabihin nun na 1 week or 1 month is mato-turn over na po sa inyo ang bahay. So, I hope malinaw sa inyo na kapag RFO ang inavail nyo is mag-aano pa din po siya ng 3 to 6 months process. Kahit pa po nakatayo na po yan, is hindi naman po agad-agad yan mabibigay sa inyo dahil nga po si Pag-ibig po ang magde-decide ng process noon. Ganito po yan, no? Kapag nag-avail kayo ng RFO, tadaan tayo sa due process na tinatawag. So, ano po ba ang unang step kapag nag-avail kayo ng bahay? So, syempre, magkukumply kayo ng requirements. After nyo mag-comply ng requirements, magre-reserve kayo kung saang realty kayo mag-a-avail ng pabahay under Pag-ibig. So, after nyo mag-reserve ng bahay, diba, nag-sign na kayo na ng contract. Ipo-process po yan ni realty, papunta naman po kay developer. So, si developer naman po, kapag na-check na kompleto na yung requirements nyo, wala na pong lacking of documents, after nun, ipoprocess yun ni developer. Pag na-process po, bibigyan kayo ng slot na block and lot. So, after nyo mabigyan ng block and lot, mag-undergo po kayo ng seminar. Yun po yung BBS na tinatawag o Borrowers Validation Seminar. After nyo po nun, mag-aantay po kayo ulit ng 1 to 2 weeks para naman po sa Londox. After nyo po mag-Londox, mag-aantay po ulit kayo para naman po sa signing ng NOA. So, ganun po siya ha. Hindi ho yun ibig sabihin na may porket RFO yung na-avail nyo is the next month or the other month is mabibigay na po sa inyo ang unit. Wala pong ganon, mga mga sir, mga ma'am, mga mosang, mga mare at pare, wala pong ganon. Okay? So, after nyo na po mag-signing ng NOA, ang sunod po nun, mag-turn over na ng susi. Baka sabihin nyo, after nyo ng NOA, susi na agad. Hindi po. So, mag-aantay po ulit tayo ng schedule para naman po sa turnover ng susi. Kaya po, ang process ng RFO is 3 to 6 months. Maximum po ng 6 months, minimum ng 3 months. So, sana po ay malinaw po sa inyo na kapag RFO ang ina-avail nyo ay hindi po ganun agad na mato-turn over sa inyo. Ang kaibahan ng RFO, kaya sinasabi siya na mabilis kasi po nakatayo na. Ready for occupancy na nga po siya. Compare mo kay pre-selling. Si pre-selling po kasi is magpa-process po siya ng 1 to 3 years. Minimum po ng 1 year, maximum po ng 3 years. So, depende. Kasi ako, based sa experience ko, 2 years ang inabot. Kasi nga, wala po yung bahay. Lupa pa lang yan, talahiban pa lang. So, kaya expect nyo po, kapag pre-selling po ang ina-avail nyo, matagal. Kaya po, nasabi na mas mabilis si RFO kasi nga, bahay na, nakatayo na. Pero hindi ho ganun, ibig sabihin na matuturn over agad-agad. Instant. Wala pong ganun. So,
sana na-explain ko sa inyo, kaya ini-encourage ko kayo na mag-avail na ngayon. Kasi, kapag RFO naman po yung ina-avail nyo at complete documents kayo, mabibigyan naman po agad kayo ng unit. Pero hindi po agad mato-turn over, mabibigyan lang ng block and lot. So, ganun po yun. No? Even naman kay pre-selling, once na nag-avail kayo, ang kagandahan, kasi matagal si pre-selling, pag nag-avail kayo ngayon, kapag may reopen, magbigyan din kayo ng slot. Pero hindi ho agad ang turnover kasi gagawin pa yan. So, ganun po yun ha. I hope malinaw sa inyo yon. At bago tayo magtapos, gusto ko lang po i-shout out yung isa nating subscriber na lagi nanonood po sa atin. So, siya po shout out sa'yo, Sir Timothy Jan Ramos. Salamat po sa inyo, idol. So, please like and then subscribe po sa aking YouTube channel para po updated kayo sa aking susunod na video. Then, kung may gusto po magpa-shoutout, isa-shoutout po natin yan bago magtapos ang ating video. So, yun lamang po. God bless!